Breaking news! US, Japan, Canada, sinalubong ng mga barkong pandigma ng China sa South China Sea. Samantala, mga pising diesel ng China namataan sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Dumating na kahapon sa Pilipinas ang barkong pandigma ng Royal Canadian Navy, His Majesty Canadian Ship. Ang pagdating ng barko ay nagsimula sa serye ng mga pagbisita mula sa mga barko ng Canada. Ngayong buwan, ang Guided Missile Frigate ay mananatili sa Pilipinas hanggang September 19. Ang barko ng Royal Canada ay nagmula pa sa Japan at tumawid sa Taiwan Strait bago tumuloy sa Subic Bay sa Zambales. Ang aming transit sa Taiwan Strait at Indo-Pacific ay nagpapakita kami na naninindigan sa mga tuntunin na nakabatay sa internasyonal na kaayusan. At ito ay isang pisikal na pagpapakita ng aming paniniwalaan. Sabi ni Samuel Patchell na commanding officer ng pandigma ng Canada. Sinabi ni Patchell na hindi sila nakaranas makabuluhang pagtatagpo o hamon sa kanilang paglalakbay sa Taiwan Strait. Namataan lamang nila ang isang barko ng Chinese Navy, ngunit ang magkabilang panig ay profesional sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa paglalayag. Walang makabuluhan na pagtatagpo. Noong kami ay nasa transit mula sa ika-14 ng Agosto, walang kabuluhan, sabi ni Patchell. Dalawa pa ang Canadian vessel ang inaasahan na darating sa Pilipinas, ang MV Starrick, Auxiliary Supply Vessel, at ang Himas Macomber na darating sa Manila sa katapusan na buwan. Nag-alok ang Canada ng teknolohiyang satellite na dark vessel detection bukod sa pagtaas ng presensya ng militar sa riyon. Ang Canada ay nasa huling negosasyon sa isang satellite technology na tinatawag na dark vessel detection. Ito ay isang space-based na platform na nagbibigay ng situational awareness at real-time update sa mga opisyal kung sino ang nasa iyong teritoryo, at ito ay isang napakamakabuluhan, napaka-advanced na teknolohiya, multi-layer, multi-faceted, sabi ng Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman. Ang bagong teknolohiya na ito ay magpapalakas sa kakayahan ng mga opisyal na maritime sa pagditig ng mga dayuhan sa sakyang pandagat, kahit na patayin nila ang kanilang mga automatikong identification system transponder. Sinabi rin ni Hartman na maigpit na sinubaybayan ng Ottawa ang mga pag-unlad sa West Philippine Sea. Ang Canada ay malinaw sa aming ang pagkondena sa mga aktibidad na nagaganap sa West Philippine Sea. Ang arbitraryong desisyon ng UNCLOS ay may bisa at final na desisyon. Kaya walang karapatan ng China sa mga pag-aangkin nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Gayon din, ang mga kalapit na bansa nito na pilit inaangkinan ng China ang kanilang mga teritoryo. Umisita ang bansang Canada sa bansang Pilipinas para palakasin pa dito ang ugnayan sa Pilipinas at sa Canada. At dagdag pa dito, dahil sa mga tinting tensyon din sa West Philippine Sea sa mga agresibong galaw ng China, nais ng Canada na palakasin pa ang depensa ng bansang Pilipinas at nag-alok ito ng mga kagamitan tulad na lang ng bagong satellite ng technology na tinatawag na dark vessel detection. Vessel detection, ang Canada ay gumagamit ng makabagong teknolohiya ng satellite upang mahanap ang mga iligal na sasakyang pangingisda na nagtatangkang magtago na nakikitang pagnakaw ng mga isda mula sa mga tubig sa buong mundo. Ito ang kailangan ng bansang Pilipinas para makita ang mga barko na mga iligal na pumapasok dito sa ating teritoryo, lalong-lalo na mga fishing boat ng China, na kung tayo nga ang pumapasok sa bansang China sa mga teritoryo nito ay hinaras ating mga kababayan na manghingisda. At sa iba pang mga balita, sinalubong ng Chinese People Liberation Army Navy Guided Missile Destroyer ang mga barkong patigma ng US, Japanese, Canadian habang nagsasagawa sila ng trilateral exercise sa South China Sea nito lamang Miyerkules. Ayon sa ulat ng Canadian Broadcasting Corporation, ang mga footage ay nagpapakita ng isang class destroyer na naglalayag malapit sa mga kalyadong barko, kasama ang paglalayag ng kahanay ng mga barko habang sila ay nagsasagawa ng photo exercise at pagtawag sa radyo na nagpapakilala sa sarili bilang Chinese warship na 161 ang all number para sa plant destroyer. Media team ay sumakay sa Royal Canadian Navy Frigate na Ottawa na nakadeploy sa riyon sa Indo-Pacific. Ang Chinese frigate ay hindi nagsagawa ng anumang hindi kanais-nais na aksyon. Nagbigay daan ng US Navy destroyer na si Ralph Johnson ay nagradyo sa plan ship na ito ay liliko ayon sa ulat. Ang mga barko ng plan na tumatakbo sa Indo-Pacific ay regular na nililiman ang mga barkong kanluranin at Japanese na tumatakbo sa riyon, partikular na sa mga lugar
kung saan inaangkin ng China ang soberanya gaya ng South China Sea. Ang isang release noong Biyernes ng Japan Maritime Self-Defense Force ay nagsabi ang helicopter destroyer na GC Sumo at destroyer na Samader na bahagi ng First Surface Unit ng Indo-Pacific Deployment kasama ang isang submarino ay nagsagawa ng trilateral US at ang Japan synchronized kasama din ang mga barko ng Canada at ng US mula Martes hanggang Miyerkules sa dagat airface timog ng Okinawa sa pamamagitan ng air sesyo. Pinausay namin ang aming mga taktikal na kakayahan at pinalakas ang pakikipagtulungan sa US Navy at Royal Canadian Navy. Sinabi ito ni Admiral Takehiro Shayama, Commander First Surface Unit at Commander ng Escort Flotilla sa paglabas sa patuloy na magpapalakas ng kooperasyon sa mga kalyado at kaparehong pag-iisip ng mga kasusyo para sa pagpapabuti ng kapaligiran, pangseguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific at upang itaguyod ang mortal na pagkakaunawaan sa mga bansa sa rehiyon para mapanatili ng kaayusan sa maritime na nakabatay sa mga patakaran. At sa iba pang mga balita, ang mga aerial patrol na isinagawa kamakailan ng militar ay nagpapakita ng ukol sa muling pagkabuhay ng mga Chinese fishing vessel na ng mga umaaligid sa West Philippine Sea. Inuulat ng Armed Forces of the Philippines nitong Huwebes sa isang payag. Sinabi ni AP Western Command na ang mga patrol nito noong September 6 hanggang 7 ay nagsiwalat na pinataas na aktibidad ng swarming sa 3 lugar kung saan may kabuuan 30 sasakyang pangingisdang nakita. Ito ang nasa Iroquois Reef kung saan 23 sasakyang pandagat ang naobserbahan sa Escoba sa Binasol kung saan mayroon 5 sasakyang pandagat sa Baragatan Narisbang kung saan mayroong 2. Idinagdag pa ng Wiscom na inulat din ng Philippine Navy noong August 24 na 33 Chinese fishing vessel ang nakita sa Rosel Reef sa isang regular na air patrol. Sinabi nito ang mga nakaraang swarming insidente sa tampok na ito sa West Philippine Sea. Sinundan ng mga ulat na malawakang pag-aani ng mga kural. Ang parehong patrol na nakikita rin ng mga swarming activity sa Escoba Shoal ay binabanggit sa Wiscom na nagsisilbing marker para sa paglapit sa Ayungin Second Thomas Shoal at kung saan na hindi autorisado ang Chinese shadowing na Philippine watercraft ay karaniwang nangyayari. Binigyan din ito ang naturang instruction ng Beijing ay isang paglabag sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas. Dahil dito ay ang mga lugar na sa loob ng Exclusive Economic Zone ay continental shelf ng bansa. Sinabi ng Westcom na ang pagtaas ng presensya ng mga Chinese fishing vessel ay nagpapataas ng tensyon sa lugar at ang mga alalanin tungkol sa potensyal na implikasyon para sa maritime security fisheries, conservation, territorial integrity at preservation ng mga maritime environment ng Pilipinas. Habang ang Chinese ay swarming activity, muling sumusulong ang Pilipinas ay patuloy na nananatiling mapagbantay, nagsasagawa ng kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang mahalagang pambansang interest nito at mapanatili ang katatagan sa riyon. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo sa mga narinig mo at napanood mo? Dahil hanggang dito na lang ang latest video natin. At syempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo namang kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga latest video natin. Maraming salamat po!